Baklas mga kabosing, oh. Hindi na kailangan daw nito. Linisin maigi. Pero orig pa yan eh. Ito naman mga sira. Ito daw ang sira sa ito. Ano ba tawag dito? Pinaka-fork niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ay araw ng linggo. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At ngayon po ay siyempre wala tayong trabaho ngayon. Alas 12:30 na ng tanghali. At kakakain lang natin mga kabosing na tanghalian. So ngayon naisip po kong mag video at wala rin naman akong ginagawa. Pero bago po uli ang lahat ay muli ako po bumabati ng advance Merry Christmas sa ating pong lahat. Shout out sa aking mga viewers, sa mga nanonood sa akin. At samahan nyo ulit ako ngayon sa aking video. So share ko lang mga kabosing ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo. At ito yung aking napakalumang sasakyan. Ito po yung first unit o unang sasakyan kong naadika. Kung tawagin ko po yan ay si Bumblebee. Yan. So I think siya ay nasa 25 years na sa akin. At minsan po ay hindi ko iniisip na ipagbili. Dahil nga po siya po yung kauna-unahan kong naadika o naipundar na sasakyan. Yan. Bago po ako nakabili ng bali ang kauna-unahan kong sasakyan pala ay yung isa kong jeep. Pero ito na yung sumunod, itong L3 na to. Believe it or not mga kabosing, yan po ay 1987 model. Kauna-unahan pong L3 Versa Band. Dati po wala namang 87 na diesel. Bali nung mabili ko naka-convert na siya sa diesel. So yan, sipin nyo 25 years na sa akin mga kabosing. Parang mahigit na eh. Then 1987, almost 30 years na, 30 plus sa taon na ang sasakyan niyan. At sa maniwala kayo sa hindi man lang ako binigyan ng problema ng sasakyan niyan. At talagang sinasamahan niya ako sa sa hirap at ginhawa mga kabosing. Yan pong sasakyan niyan ay medyo hindi nalilinis ngayon. Ayan. Medyo at dati po nilagyan ko ito ng aircon, pero masira, hindi ko na naipagawa dahil ang sasakyan pong ito ay may pangharabas talaga. Ay yata. Ayan, medyo madumi, pero ang upuan pong yan ay madalang masakyan ng likod dahil kalimitan po ako lang talaga ang nagsakay dyan mga kabose. So ayan, yan po ang isi-share ko ngayon sa aking vlog ngayong araw na to. At samahan niyo muli ako. Ayan. At gusto ko rin ipaalam na ngayong araw na to ay gusto kong kumonsulta sa aking mekaniko dahil may nararamdaman ako for the first time. Bagay nagkaroon naman ng mga minor issue yan, pero hindi big deal. Ang nararamdaman ko din mga kabosing ay pag mainit na ay hirap siyang umandar. So yan ay isang issue na dapat malaman din ng ating mga may-ari ng mga sasakyan. Hindi porket po hindi umaandar ang sasakyan ay mahina po ang battery, hindi po yan. So kailangan pong marunong din kayo makiramdam. Katulad ng sabi ko, hindi po lahat ng sasakyan na hindi umaandar ay ang dahilan ay mahina po ang battery. So pupunta po tayo sa ating mekaniko.
tingnan natin kung anong gagawin. So ang obserbasyon ko dito mga kabosing ay may problema ang starter, pero mga minor lang, kayang repair ito mga kabosing. Saglit tayo ngayon mga kabosing, kung hindi man ito magawa ngayon dahil araw ng linggo ay pwedeng bukas. Kaya lang magagamit naman siya mga kabosing, kaya lang nararamdaman ko pag mainit na hirap siyang umikot, hirap siyang umandar. So ayan ang tuturo ko sa inyo mga kabosing. Hindi, kaya inuulit ko na kung kayo ay mga bagong may sasakyan at kung halimbawa sa umaga ay madali siyang umandar, then kung kailan yung nagamit saka siya hirap umandar, hindi po yun battery mga kabosing. Yung iba, pag hindi ka marunong, once na hindi umandar, ang pipilitin nilang paltan ay battery. Hindi po, marami pong cause kung bakit hindi siya umandar ang sasakyan. Yan ang ituturo ko sa inyo mga kabosing. Sa ngayon mga kabosing, samahan nyo ako, punta tayo sa aking mekaniko. Sa ngayon, itong sasakyang ito ay malamig pa, madali siyang umandar, pero once na uminit siya, doon siya hirap umandar. Medyo kailangan natin mag-change nito sa ng L-string to, at matagal-tagal na tayong hindi nakapag-change. So siguro mga 4 months na, mahigit na. Bagay, ang nilagay ko naman dito ay semi-synthetic na, kaya medyo matagal ang serbisyo ng langis. Parang fully synthetic ang ginamit ko dito. Ayan, mapapansin nyo madali siyang umandar, pero once na minute na, doon siya nahirap umikot. At yan ang ituturo ko mga dahilan. Kinakailangan marunong kayo mag-analyze ng problema ng inyong sasakyan. So yun mga kabosing, bali siguro mag 4 days ko lang nararamdaman yan, na pag mainit na siya, pag nagamit ko ay medyo humihina siyang umandar, which is hindi po normal yan. Dapat nga pag nagamit mo na, doon siya magandang umandar at full charge na yung kanyang battery. So hindi po normal yan. Kaya punta tayo sa ating mekaniko at ating ipa-check up si Bumblebee, para at least araw ngayon ng linggo, wala namang trabaho, tingnan natin kung gagawin niya. Pero parang ko hindi, kasi linggo try natin, baka sakaling makakapakiusap tayo, at kung hindi, siguro bukas. Ayan ba, malapit lang naman mga kabosing sa kabilang village lang naman. Punta tayo. Mga kabosing, mamaya explain ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit ang isang sasakyan ay hindi po tayo pwede mag-stay sa ating alam na pag hindi umaandar ay battery. Hindi po lahat ng rason ay kinakailangan tayo ay magpalit ng battery, dahil marami pong dahilan. Explain ko sa inyo mamaya, pero punta muna tayo sa ating mekaniko. Yung ating mekaniko po ay all around, marunong siya sa makina, marunong din sa under chassis, marunong sa aircon, electrician, halos daladala na yan lahat. Ang latero lang niya hindi niya dala, saka pintor. Yan.
bossing, itong sasakyan kong ito ay sobrang lalayo na lang naabot. Bali ngayon na lang siguro mga late 2021 hindi na ako nakakapaglalayo. Dahil siguro meron na rin katamaran na rin ako magbiyahe ng malayo at magmaneho ng malayo. Pero nung araw, grabe, minsan dalawang araw sa biyahe ito mga kabosing, ang lalayo. At minsan hindi ako binigyan ng problema nito. Sa totoo lang, kahit ang dami ko pong mga modelong sasakyan, pag may mga yung talagang gusto ko masigurado na walang aberya, mas gusto ko pong dalhin itong dito dahil alam ko yung mga weakness niya eh. At saka talagang nagpaparantam agad sa akin eh. Kaya napakahirap na malagay talaga sa alanganin pagka kami magkasama ng sasakyan ito. So yan, turo ko rin sa inyo mga kabosing kung paano mag-alaga ng mga lumang sasakyan. Siguro maraming sinidad dito na baka ang tingin ko na chap-chap na o wala na. Siguro kung may kasamaan man itong 1987 model na L3 nito ay mabibilang na lang talaga. Halos wala na, natunaw na o hindi na siya inire-registro o naka-junk na o baka nga yung iba pinakilo na mga kabosing. Kaya mas maganda na mag-share ako ng mga ilang tips para ang sasakyan ay maging matatag at maging magsama kayo ng matagal. Ito lang mga kabosing, itong L3 ito, medyo mapansin nyo ay medyo maingay ang makina. So ito po ay old model nga na 4056. So isa pa, hindi na talaga na may maintenance. Kung tawagin ko po ito sa hayop ay parang kabayong hindi na pinakakain, hindi na kinukumpayan. Kaya talagang bilib ako sa tibay ng makina ito. Kung araw ito ay ginagamit ko rin na pambatak sa mga jeep ko natirik sa daan. Maganda kasi siyang pambatak at malakas. Kahit mahaba yung jeep kung mahapang mapapansin yun na 12 kaya niya mga kabosing itong patakin kahit malayo. Set ko rin itong sasakyan, itong L3 nito mga kabosing, sobrang lakas. Medyo may pagka-low speed siya, kaya pag nasa rektang takbo parang humihingi pa siya ng ng cambio o seat. Pero grabe naman ang lakas niya sa ahon, kahit puno-puno yan. Subo ko mga kabosing. Try natin mga kabosing kung nandito yung mekaniko or baka hindi siya tumarabaw dahil Sunday ngayon, araw ng pahinga. Pero malay natin, sipagin siya. At kung hindi man ngayon, siguro bukas balik natin mga kabosing.
mga kabosing, uwi na tayo at magtatrabaho naman sila. Kaya lang ano, napakarami ang gawa nila. Siguro bukas patatanggal ko na lang sa aking ano, sa siyap ko. Then yung papipikat ko na lang sa kanila. At hindi ito magagawa ngayong araw na ito mga kabosing. Hindi naman natin ito pwedeng yung ihanap ng ibang ano, ng ibang magagawa ito dahil wala naman talaga akong tiwala sa iba. In fairness sa ibang magagawa, marami namang maayos dyan. Kaya lang mahirap talaga kung kasi mo kilala na kailangan talaga hintayin mo yung free time ng ngayong mekaniko. Bukas na lang mga kabusing at linisin ko na lang itong bag ito para bukas pag ginawa ay malinis na siya. So mga kabusing, pag hindi ko ito na i-vlog na video yung paggagawa ng starter, so balitaan ko na lang kayo at linisin muna natin itong sasakyan ito. Napakadumi lang. Medyo talagang hindi na nalaga. Ayan mga kabosing, at iniuwi natin muna yung ano, yung van. At ang gagawin natin mga kabosing dito ay dito natin ibaba yung starter niya, then ipapipick up natin sa gagawa sa aking mekaniko. At dito na rin namin kakabit pag di-deliver. Mas okay na dito gagawin to dahil mas tiwala ako sa kabit ng ano ko ng tao ko Bali ang gagawin ay bababa yung starter dito, pipick upin ng mekaniko. Then pag nangyari, i-deliver dito sa kakabit. Kinakailangan natin gawin to mga kabosing. Matatapos ng 2024 dapat i-kondisyon natin ang ano, ang pangsariling gamit natin. At kung mapapansin naman nyo talaga mga kabosing, lalo sa vlog ko ay siya yung lagi kong ginagamit talaga Linisin natin to bago magtapos ng 2024 ay ating maging maayos naman. Bale, starter lang naman ang gagawin dito mga kabosing. Then detail natin ng loob. Ayan madumi.
Yan mga kabos, sinabunan natin. Bali ano, minsan kasi mas gusto ko yung linis ko kaysa mga ano, sa dun sa mga car shop, dun sa car wash shop. Minsan kasi pabilisan dun eh. Dito siguradong malilinis ito maigi. Andawan natin ito mga kabos eh. Kaya mga kabosong, nilinis ko na yung loob at labas. Talagang medyo matagal na itong dinilinis. Kaya goods pa naman siya. Ang body nito talagang latang lata. Kaya lang siguro ang taong ito ay kinakailangan ko ng i-repaint dahil may mga bitak na oh. Ayan, pag umulan na yan mga kabosing ng kalawang. So yan, sa laki naman ng pakinabang ko dyan sa sasakyan yan, ay dapat ay suklian ko naman. Ayun o, kinakailangan ng ano, pinturahan, bakbakin. Pag umulan na yan ng kalawang mga kabosing o, malinis na siya. Talagang kulang na sa maintenance ng sasakyan ito o. Ayan. Maayos pa talaga itong sasakyan ito at ang gusto ko dito yung makina, kahit pa hindi ang makina itong mga kabosing kita, kondisyon pa rin talaga. Ganda ng mga sahon. At siguro maybe no, last year ay pinakalibate ko rin ito dahil nagkaroon ng usap. Ayan, maayos pa siya, lalo na ito pag napinturahan. Ayan, mga upuan yan na hindi na masyadong naupuan, matitigas pa yan. Napakatagal na sa akin itong sasakyan to. Talagang ako na may pagkakasabing ano, sobrang sulit na ng serbisyo dito. So bukas ay ibababa natin ang starter nito. Ibaba natin. Then pag nagawa, ipakabit natin dito. Dito natin kakalasin mga kabosing. Kaya natin yan para hindi na sumiksik sa tagyan ng ang tinted niya ay kupas na rin. Talaga naman. Yan, malinis na. Yun na lang, starter na lang. Ano, ang gagalawin yung bukas. Sasabay tayo mga kabusi sa jeep ko. Bibiyahe siya, then papahatid tayo doon. Kasi mga kabosing, talagang hindi ako, basta gusto ko talaga yung electric kong pula ang ginagamit ko, kaya magpapahatid tayo sa jeep. Then pag nangyari yung starter, magpapahatid naman tayo sa ano, sa mekaniko papunta dito sa garahe. Ano yan eh, hindi battery mga kabosing eh. Kita ko eh, halata ko eh, parang starter. Maaaring wala siyang ano, carbon, maiksi na, or mayroong hinihinang dyan eh, para ano, hindi siya sama tayo mga kabosing.
Ayan mga kabossing, nandito na ako sa talyer. Sa talyer ng aming mekaniko at parang walang tao. Hawakan natin mga kabossing. Wala sila dito ah. Sid! Po. Ah. Si papa mo? Wait lang po. Po. Gagawa yata ng tindahan to. Ah! Ah! Wala. Ayan si Sidro? Tinawag na mga kabusing. Teka. At tinawag na. Tinawag na po. Tinawag na si papa mo. Okay na. Ikaw pala yung nag-i-entertain dyan eh. May tawag! Andun. Baby! Andun si Sidro? Ano po, may ano? Sige, sige. Hintayin ko na lang. Kaya lang po. Oo. Ayan mga kabusing, dito yung talyer niya oh. May ginagawa sila sa ano, tindahan nila. Pabuksan natin yung starter natin. Basta ako ang tingin ko dito ano, starter to. Kasi ang pagmumulan lang naman mga kabosing ng hindi pag-andar ay una, ang pagmumulan dyan ay una battery, then alternator pag hindi nakarga, tapos starter. Si Sid. Baka pumunta na yun sa'yo. Hoy, madapa! Tumawag ka ba kanina? Oo, hindi. Tumawag ako eh, sabi pupuntahan daw ni hindi na, nagpa-service na lang ako sa ano, sa driver. Pumunta na dun. Ay babalik na yun. Sabi natin mga kaboss nila. Ayan mga kabossing, ang una natin gagawin dyan ay checkin ang starter. Hindi pa pwede pag hindi mo start agad ay battery ang ating papalitan. Siyempre mag-uumpisa tayo sa ano, kasi ito naman ang issue niya ay pagka malamig madaling umandar, hindi man siya overheat. Pag uminit hirap siyang umandar. Pagka alam ko naman tama ako ng ating mekaniko, di ba ang tatlo lang ang dahilan ng hindi pag-andar ay pag hindi nakarga alternator, di ba? Mahina battery. Yan. Una, laging isip ng tao, ng driver, mahina ang battery. Then, ang check natin, yung alternator. Kung kumakarga. Pag kumakarga, yun na, starter na. Pero ang tingin ko dito talaga, starter. Kasi pag malamig siya, umaandar siya, magandang andar. Then pagka uminit na, hirap siyang umikot. Ayan, video natin mga kabose. Siyempre ang gumagawa ay ang ating master seed. Ubus yung truck ko eh. Naubos na yung customer niya oh. Kahapon ang galing ako mga kabose. Hindi ko na i-video kasi alam ko na hindi magagawa eh. Kaya umuwi na ako. Layo pa nung pinanggalingan no? Laguna pa. Sino nag-repair sa inyo? Pero pa rin. Yung napatino ko sa kanya. Nagkatatlong mekaniko siya eh. Para baba makina. Isang bis naman pinala sa akin. May problema niya. Taga-Tagaytay naman yun. Yung isang susunod. Taga-Tagaytay. Yung pinatino kung... Ay yung ano, si arbitra sa inyo? Taga-bayan yun. Okay. Taga-bayan.
Wala nang mabili ko yung mga kabosing ng sasakyan yun. Ngayon lang mabubuksan yung starter. Hindi ko natandaan kung mabuksan kaya yan. Parang hindi. Parang hindi nga. Tigas. Hindi ko pa talaga pabuksan yan. Meron sa nabos. Original pa. Hindi ko talaga natandaan. Ang napapalitan ko dyan sa L3 na yan. Secondary master, clutch, yung ano, sa taas, yun lang. Alternator yan, ay napalitan ko na yan. Ang nagpalit ng alternator, ikaw rin yata yun. Ako rin. Ay, maiksi na nga. Isang carbon. Okay. Palitin. May carbon ka ba dyan? Wala akong service. Ano yan? Hindi naman, okay naman to. Carbon na. Carbon. Ayun mga kabosi, carbon daw. Maiksi ng carbon. Isipin naman yung mga kabosing, ano to? Parang 26 years old sa akin. Ngayon lang magpapalit ng carbon. Grabe. Ang dumi na. Ano? Wala bang mabibili dyan kay Ernel? Wala ata niya. Patay tayo dyan. Wala kang extra dyan? Carbon? Ha? Kasama ka ng vlogger na. Simple. Mayroon ka. Masa na ito ng carbon ito? Carbon? Oo. Parang ano na. Carbon daw mga boss. Ay Diyos ko, ang tagal na itong carbon na to. Baklas mga kabosing, oh. Kailangan daw ano to, linisin maigi. Pero orig pa yan eh. Ito naman ang sira. Ito daw ang sira sa ito. Ano bang tawag dito? Pork. Pinaka pork niya. Basta. Katagalan to. Para doon sa mga baguhan lang na may-ari ng second hand sa sasakyan, yan po ang inyong pag-aaralan. Wag ho kayong basta bili ng battery. Dapat check muna alternator, battery muna, then pag hindi nakuha, starter talaga. Kahit pa nung lakas ng minsan na-start yan mga kabosing pag ano, sobrang lakas ng battery. Pero ano, ang starter kasi pagka nagkaroon ng 12 volts at malakas umandar, ibig sabihin maganda rin magpaikot ang starter, no? Oo. Ito lang panginginan ko yan. Malit na baterya. Talagang ano. Battery ng motor panghinang. Alang yung buhay. Kinain ko ang carbon yan. May baliktad dyan, boss. Ha? May baliktad dyan. May? May baliktad. Baliktad. May? May baliktad. Alin? Yan. Oh. Oo nga, no? Ay mga kabusin, may baligtad pala yung ganyan. Paano mo naalalaman baligtad? Sa ikot? So yan, mga kabosing, nandito na ako at natapos ko na rin ayusin yung ano, yung L3. Medyo talagang nagparamdam siya ng ayos eh. At ayan, nag-change oil ako. Then nagpalit na rin ako ng
fuel filter dahil hindi ko na matandaan kung kailan ko pinalitan yan. So yan, so testing ko na rin ang ano niya, ang engine niya, ang starter niya, kung pag uminit ay hindi ba ay aandar. So yan, pinatay ko na. Mainit pa ito mga kabosing, kararating ko lang. Subukan natin i-start. Nag-change oil na rin ako mga kabosing. Kaya natin kung malaman siyang umandar kahit mainit. So ready na ulit. So yan, yan mga kabosing ang ilang tips na ibibigay ko sa inyo kung kayo ay may mga second hand na sasakyan. Kinakailangan marunong po kayo makaramdam at hindi po pwedeng pag hindi umandar at hindi tumakbo ay lagi kayong takbo sa mekaniko. Dapat mayroon po kayong idea. Tulad ng sinabi ko, ang isang dapat yung tandaan, pag hindi umaandar at bago ang battery, hindi po pwedeng laging battery ang problema. Ang pinagmumulan po ng hindi pag-andar ay una ay ang battery, then ay check nyo kung kumakarga yung alternator nya, kung nakakargahan ba ang battery, and then pagka okay yung dalawa, yun nga, ang post ng hindi pag-andar ay paghirap ng pag-andar ay ang starter. So yan, palibasi marunong ako, ayan, yun ang mga issue nyo talaga mga kaibigan, mga kabosing. Ayan mga kabosing, medyo mahaba na itong aking vlog at sana ay nabigyan ko kayo ng ilang tips kung kayo ay nakaka-experience ng ganyan na hindi umaandar ang inyong sasakyan, hirap umandar. Ayun nga, laging tatlo ang tatandaan nyo. Una, battery, then ano, ang alternator niya kung kumakarga, at siyempre yung last, pag okay na yan ay yung starter. So yan mga kaboss, hanggang dito na lang yung vlog ko at sana lagi nyo akong panoorin yung mga ilang video ko, mga susunod kong video. Katulad ng sabi ko sa inyo na sa ngayong December ay medyo lilimitan natin ang ating pag-video, pag-vlog, at hindi man tayo masyadong abala. Bagamat ngayong maghapon ito ay marami po tayong inintindi dahil may mga nangailangan sa atin tulad ng OWA. Sa maintenance po ako mga kabosing. So nagawa na naman natin lahat. Medyo nabubul na ako, pagod na ako mga kabosing. So until next video na lang, sana ay sinamahan niyo ako hanggang huli. At sana, puro sana ay sa susunod na vlog ay samahan niyo uli ako. Hanggang dito na lang mga kabosing. Until next video na lang. Bye bye.